pucha, ito na naman. Kala ko tapos yung project Jazz natin boys, may isa pa. Kailangan nating unahin to boys kasi makina to. Kailangan na maayos agad dahil delikado. Baka mag-overheat tayo boys. Marami magtatanong paano ko nalaman na sira yung motor, no? Kasi ayan, bukas na. Pero dito boys, hindi pa rin nag-on. Tutok-tokin natin boys. Ayan, gusto umandar to. Okay boys, welcome back sa ating panibagong video. Kung mapapansin yung ating Honda Jazz heavily tinted, no? Never talaga ako naging fan ng mga nakatint na kotse. Kung napapanood nyo dati sa vlogs natin, eto nga Honda Jazz, pan-daily natin siya, no? So kaya siya nakatint kasi kapag may shoot tayo sa umaga, para hindi tayo naiinitan boys, no? Anyway, napupugingin kasi talaga ako sa Jazz boys. Nasasayangan ako sa potential niya, no? Na maging isang pang-car meet na sasakyan, tol, no? Pangarap ko naman dati talaga yung Honda Jazz. Dahil naka-dark tint siya, gagawin natin ngayong araw boys, ipapaklear natin to. So alisin natin yung tint mamaya. Papalagay tayo ng green shade, light green shade, syempre sa 2020 nano ceramic tints. Interior pala nito boys, pakita ko sa inyo. Hindi ko na share sa mga recent upgrades natin dito, pero so far stock pa rin naman siya. Naka panoramic roof, all stock. Ito yung super dark, medium dark, tapos ito no tint at all. Hanggang sa likod, super dark tint all the way. Tapos naglagay na rin pala ako dito, medyo madumi pero papalinis natin to. Gagawa ko ng full car review again. Tapos naglagay pala tayo ng tonneau cover dito para sa mga Honda Jazz natin dyan. Alam nyo kung magkano to boys. Basic lang setup. Naglagay tayo ng anik-anik dito. Favorite ko talaga tong kotse na to. And nasasayangan ako kasi gusto ko talaga siya maging pang car meet Kaso ayokong pucha, nanikit na tol. Sorry pucha. Nanigit na, hindi na rin natin nagagamit to boys dahil nag-uulan nga, no? Papa-clear tints tayo, tapos may kakabit tayo sa interior net, kaya actually magpapa-tints tayo. Papa-clear tint tayo, may kakabit ako sa interior. Sayang naman yung interior, di ba? Kung hindi siya kita. Samahan nyo ako ngayong araw at magpapa-tint tayo. Dumi na boys. Tagulan kasi. Hindi na natin napapalinis, pero syempre nasikaso natin ngayon kasi si Cory boys, binubuo natin siya. Tapos, ayun, so far okay naman yung itsura niya boys sa labas, pang. Kaso kasi mas pogi talaga pag walang tint no? Buti pa to, walang tint to. Malinis tignan no? Yung pinaka gusto ko ipakita sa inyo dito, yung interior na ilalagay natin sa kanya. Yun ang rason kung bakit tayo magtitints, okay? Let's go, samahan nyo ako ngayong araw. Pupunta tayo ng Paranaque, kila 2020. Sila nagtint sa lahat ng sasakyan natin boys. Syempre doon natin ipapatira to. Actually 2020 rin naman to. Pakita ko pala sa inyo ano itsura sa loob. Maliwanag naman siya dito, no? Kitang-kita mo pa rin naman. Pero kasi iba talaga tindig boys kapag naka-clear tints Ayun tingnan mo. Umagang umaga. Walang problema lalo na sa umaga tol. Zero problems. Tapos ang ganda pa ng dashboard, ang ganda ng lahat ng interior ng Honda Jazz. Nasasayangan talaga ako sa Honda Jazz natin. So syempre bubuhayin natin to. Gawin natin pang car meet, pang everyday. Abangan nyo yung interior boys, sobrang ganda. Papakita ko sa inyo. Let's go! Fast forward na, hindi ko na na-shoot pero galing akong Cavite. Tapos pinick up natin itong interiors ng ating Honda Jazz. Ang favorite natin ng beige interior. Hindi ko rin alam boys na may beige interior pala nito. Ngayon ko lang rin nalaman nung kakapost ng seller. Plano natin kanina, di ba, papatint tayo. Kasi Tuesday pa daw available yung nagtitint. So hindi na muna natin pinatanggal. Susulitin na muna natin yung tint na yun. Actually okay naman yung interior ng Jazz natin. Pero kasi may mga siya, may mga mini anik-anik na ganyan par 1, 2. May dalawa, no? So, ayoko na ng ganyan. Hopefully, yung nakuha natin ang interiors na yan, wala na siya, no? Tapos dun sa kabila, medyo may gas-gas na siya, no? Medyo hulas na yan. Tsaka, pinakagusto ko talaga na interior, alam nyo naman boys, ang kulay beige. Actually, binigyan na mura sa atin ng seller kasi medyo madumi pa siya. Ayun boys, so beige to pero medyo naging brown na siya no? Inaamag, madumi. Pucha, pero okay lang, binigyan ng mura ng seller sa atin Shoutout dun sa binilahan natin boys, no? Tapos isasabay ko na rin pala kasi nagbabaha rin dati dito sa Jazz natin. Nagawa ko na ng problema, yung goma na ito, dito sa gilid, tanggal-tanggal na, no? So kulang-kulang na. Ginawa ko, nireseal ko yung buong sidings ng door na to. Yung kasi nagkokos boys tapos babaha dyan. So nangyari pala dati sa Jazz natin, nababasa yung carpet, no? So ang ginawa kong quick solution dyan, i-drain ng dyaryo. Kaso naman, yung dyaryo, ang baho dito sa interior ng Jazz. Kahit ilang air freshener na nilagay ko, baho pa din. Tapos syempre naisip ko sasabay ko na rin yung interior cleaning, sidings, upuan, dashboard, lahat ng interior ceiling, flooring, lahat ng interior para sa Jazz natin. Gagawin na natin ngayong araw. So ayun, mamaya papakita ko sa inyo pala yung interior ng beige. Doon na natin kakalas-kalasin yan. So silipin natin. Syempre sa Auto Pro pa rin sila naglinis sa interior ni Cory. Sa lahat ng sasakyan, basta pagdating sa kotse, pagpapapogi ng kotse, silang dinadala natin. Papapugiin na natin tong Jazz natin. Abangan nyo kung ano mga susunod na gagawin natin dito. Kita tayo sa Auto Pro. Let's go!
Ang nagustuhan ko dito sa Jazz, punong-puno talaga ng gamit. Meron niyang carpet, may carpet yung 4 na pirasong carpet, may seatbelt, may mga tools pa ako dyan kanina, pero nagkasya lahat par. Tignan mo naman. Sulit na sulit talaga yung Honda Jazz natin sa ganyang kagamitan. Kaso magiging problema niyan boy, syempre color beige na siya. So baka madumihan, pero titignan natin. 5 minutes later. Ito pa isa naging problema boy. Kasama pala natin boy si Jana. Dala niya yung Mio natin, magmamotor tayo pa uwi. Dito na tayo sa Auto Pro boys. Ngayon ang isa naging problema, so syempre nakapark no, park. So papatayin na natin, di ba? Bang! Ngayon, putya ayaw umikot toy. Napupunta siya sa ignition. Kaso ayaw malak, ayaw mapatay. Ngayon ang naging problema, putya naipit yung keychain toy. Shoutout nga pala. Tang ina! Pucha naipit yung yung susi. Kailangan siya ibaon Kaso hindi siya mabaon dahil may ring. Ayun yung ring Fucking ring. Ngayon, okay, teka. Gagawa muna natin yung solusyon to. Teka, buksan natin yung aircon, mainit Kaya mo ba yan, boss? Lagi kailangan alisin yung mismong ring. Feel ko dapat alisin muna yung goma. Pag ginanito ko mapapasok, hindi ko nakikita Dapat ikaw magsabi sa akin. Teka, ang laki ng ulo mo Hindi ko makita Tangin ang problema to. 90s car pa rin hanggang dito Yun ang dilema to guys. Yan. Try mo hang i-push. Gagi, hindi ka. Huwag mo ipilit masisira. Galing Testing mo natin, baka ayaw na ma-shoot Pucha, okay na. Okay na, toy! Okay, 2.5 po yung boss. Okay, galing mo talaga, boss. 2.5 yan. Ito pala yung dala nating Mio. Flex ko lang yung Mio ko, boys. Pang! Tignan mo yung pipe niya. Mio! Pang! Check, preno check. Pang! Sobrang dami nagpapalinis pala rito. May Alford. Busy ngayon dito sa Auto Pro. Dito natin sisimulan si Ito kakatapos ng detailing din to. Kintab na ito boys Pang! Babalikan ako kay boys kung ano mangyari. Uwi na tayo, let's go. The next day. Papunta tayo ngayon sa Auto Pro. Tignan natin kung anong itsura. Kasi hindi ko pa nabuksan yung boys yung interior natin. Nakabalot pa siya nung nakuha ko. So tignan natin kung anong itsura niya bago linisan. Pakita ko rin sa inyo boys. Whoop, whoop, whoop. Let's go! Ito yung mga interior natin, nakalas na. Kita ko sa inyo yung loob ng Jazz natin. Ito yung Jazz natin boy. Excited na akong tanggalin yung tint neto boy. Silipin natin yung loob ng natin boy. Baho talaga dito tol. Tangin na nag-e-echo. May lupa na ewan. Pucha, dito mo pala makikita yung hangin para doon sa ilalim ng boys Malinis din talaga yung kulay ng Jazz natin boys. Hanggang loob no. Pinati sa likod. Buti naman hindi na siya nababasa boys. Dati kasi nababasa dito. Diyan nababasa dyan. Dahil dyan sa sidings na yan. Saan kaya nanggagaling puki ng amoy na yan? Tinatanggal ko na rin pala yung sidings nito para rekta shoot na lang tayo So madali lang naman tanggalin pala yung sidings. Actually nakalas ko na to. Mamaya doon sa susunod sa kabilang side papakita ko sa inyo. Pero alisin natin to boys para malinisan din yung dito nila. Ito yung ginawa ko dito boys quick remedy. Tinapalan ko ng tape. Kasi wala pa ako nung time na ginagawa ko yun. Syempre excited na ako. Check nyo yung mga Jazz nyo boys. Dito yung lumalabas sa ilalim na to dito. Kaya nababasahin dito nyo. Proven and tested as fuck ko na yan tol. So ako ginawa akong ganito okay naman siya. Hindi naman na bumabaha Pakita ko sa inyo yung sa kabila kung bakit siya nagbabaha. Pero ayun madali lang siya buksan boys. Alisin natin kasi yung cream na yung ilalagay dito Pakita ko naman sa inyo kung paano alisin dito sa harapan Meron yan dito, may tab yan dito sa ilalim. So alisin natin tong tab na to. Pagka natanggal mo to, meron yung screw dito sa gitna. Ayan, may screw dito. Para lang to sa mga hindi alam magtanggal ng sidings ng Jazz nila. Makasabihin nyo, basic na basic to, tinuturo mo pa. Tapos may isa rin yan dito. Mahirap to gawin boys kasi nakakaliwang kamay ako. Okay, pag natanggal nyo na yung dalawang screw dito na Philip, alisin nyo naman boys itong connection na to. So, babaan nyo itong nasa harapan. Tapos alugin nyo. Maalis nyo na to. Pag naalis nyo to, pwede siyang hatakin. Huwag kayong matatakot-takin nyo lang to. Putsang tigas. Pasensya na kayo sa camera angle boys. Medyo taghirap. Mag-isa lang ako ngayon. Hatakin nyo lang. Tapos dito na side. Kasi taas nyo. Pagkataas nyo, ikutin nyo tong dito.
Tapos, ayan. Slide through lang. Ito yung sinasabi ko, yung nakuha ko to boys, ganito dati. Makikita nyo may basa dito, di ba? So ito, yan yung nagiging rason bakit pumapasok dito sa loob. Supposedly, ano to boys, isang diretso to paikot na ganyan. Kaso nung dating owner, ewan ko, ba't ganito? Siguro antok na siya, inispatan niya na lang ng mga goma. Di ba? Pero dapat naka-tape to, o nakadikit yan, para hindi umaagos yung tubig. Di ba? So ganun kadali magtanggal na nga sidings ng Jazz. Meron tayong kakaibang problema dito. Hindi mo pala kakaiba, no? Pero ito yung sa driver, sa passenger side ng harapan, no? So dito, meron lang siyang isang control. Pero since dahil nga galing Japan yung interior natin, tangina magiging ganito boys. Putang ina ano to? Mapupunta sa kaliwa yung ano natin. Walk. Hindi ko na consider yan to. Pucha, akala ko tela-tela na lang to. Ano ito? Ano ko? Pucha, magulo to ha. Ang hirap pala na ito boys. Puki lang. Tapos ito putol pa. Matinding wiring ang gagawin ng may nung gagawa nito boys. Suko na ako para hindi ko kaya. Hindi kaya ng powers natin. Tatawag tayo ng ano. Hindi, pero baka ito pwedeng nandito lang. Hindi, pero anong kukunikin niya dito eh? Tangina, ano to? Tanggal na namin yung driver side na controls para sa ano. So ito yung controls niya boys. Ngayon, ang mangyayari dito tol, putya paano to? Nililipat to dito. Magkakalipatan mamaya boys. Tinawag ko na yung tropa ko si Robert. Meron din parang ano to, heated seats, puta panis. Tong ino mo, angas to yo. So yung binili kong set boys, kompleto siya no, may kasamang seatbelt, may mga matting. Puta kulay tayo na to. Ayun boys, may mga mattings. Puta pati mattings pala nito mag-iiba no. Ito kasi sobrang dumi. Mukha lang malinis pero napakadumi tol. Puro amag-amag. Ito mas madumi. Puta pa black na. Magkakulay na sila oh. Ito malinis-linis pa eh. Pakita natin yung upuan. Malinis-linis pa to. Tapos yung mga sidings, kapagod pala magano. Madali lang alisin yung siding sa likod, yung harap mahirap kasi may power ano. Tapos putol-putol pa yung mga clips. Kaya nahirapan kami. Tapos, baka nyo mamaya boys, magkakalipatan tayo ng interior. Baka natin kung magagawa natin lahat para kay Gasol. Let's go. Uwi na muna tayo. Antay na natin si Robert. Kaya ko aralin pero ayoko galawin ba may masira pa tayo. Kaya kami mga profesional. Let's go. The next day. Okay, papakita ko sa inyo yung ongoing situation sa bagong interior ni Gasol. Boy, hanapin mo na sa yung madami. Ang layo rin talaga ng itsura eh, no? Boys, napakadumi kasi talaga. Ayun o. Dito, makikita mong malinis boys, may kulay office chair na siya. Pero medyo napagod siya ditong part na to. Medyo faded na siya. Pero okay lang, no, laban pa din. Tapos hanggang dito sa sidings, so sana lang wag nating madumihan muli, no? Pero malinis boys. Pinaka-concern ko dito boys yung amoy eh. Sana matanggal talaga yung amoy para magamit natin ng matino, no? So, ayun, no? Abangan nyo bukas kung ano mangyayari. Mamaya pala dadating si tropa natin, si Robert. Siyang mag-ayos ng sidings natin. Tinawag na natin siya. Lipat yung mga power sheet ng ating sasakyan. So bahala na mamaya boys kung ano mangyari. Let's go! Sandito na yung mga tropa natin, si Robert tsaka si ano. Papi, ano pangalan mo ulit? John Ray. Si John Rick? John Ray. John Ray? Si Dan Ray pala to eh. Puta, ayaw magsitingin na sa camera. Akala ko malaban tol. Bert, tingin ka muna dito bro, Bert. Kaya mahuli ako ng babae ko yan. Ito yung ano guys, ito yung nagbumuhay ulit kay Cory. Tapos ito yung naglinis sa transmission natin. Conclusions, no? Since itong gold na bezel, pang siding siya sa kaliwa, sa kanan pala, gagamitin pa rin naming bezel yung nasa right. So ang mangyayari, with the beige interior, kaso naka siya, black na bezel. So ito pa rin yung gagamitin pala. Actually basic lang pala siya guys eh. Natanga lang ako kanina. Pagod na si tol eh. Walang trip yan. Walang trip eh. Namiss ko yung mga tropa natin eh. So ito pa rin ikakabit dito boys sa beige. Yan, nakakabit yan sa beige. Tapos ito, soon papakulayan na lang natin to ng ganito para magamit pa rin natin yung lock system ng ating ano. Kasi kapag ganyan yung sinut natin, hindi na mamamatay ito. Kasi ayun boys, makikita nyo, wala siyang lock ng ano, pinto, di ba? So para wala na masyadong electrical problem shit, lipat-lipat lang tayo boys. Tapos kakabit na rin natin yung sidings para maano na natin. Pakita ko na lang sa inyo yung hack na ginawa ko. Binalot ko na rin ng mga tape. Ayan yung red na yan, pati doon, pati dito. Kasi wala pa ako ng pansamantagal na na goma dito. So tinape na muna natin
as of now, para makita natin yung difference. No? Pero ayun, hindi pa naman nalilinis yung loob kasi nagulan pa boys. So abangan yung mga susunod na kabanata. Let's go! Okay boys, continuation ng ating Honda Jazz. Kung makikita nyo rito, nakabit na natin yung ating mga interiors. Medyo madumi pa to. Bukas ibabalik ko pa to. So ang nalinis pa lang dito boys is yung ating ceiling, tapos yung upuan. Pero kasi bukas boys, may schedule tayo ng tint, no? Tanggal tint operation para sa ating gasol. So ang pinapatuyo pa yung mga brown na mga beige nating upuan. Ito muna yung kinabit natin boys para may pangbiyahe tayo bukas. Papakita ko sa inyo ngayon anong itsura ni gasol kapag tanggal yung kanyang tint. So natanggal ko na yung harapan. Pogi kasi talaga boys kapag walang tint. Parang hindi ko na matikiyaw. Alisin natin itong mga tint na to boys. Pero actually napakakapal boys. So hindi siya basta yung hindi yung matutupi mo agad. Ang kapal eh. Hindi kasi kaya rin talaga maganda ang heat rejection ng kanilang tints. So papakita ko sa inyo boys mamaya kapag natanggal na natin yung mga tints na ganito. So ayun madumi pa. Dito malinis na boys oh. Napakalinis niyan to. Sana bumagay. Naisip ko kasi bagay siya dito sa gray boys eh. So sana bumagay lahat. Ito na mostly itsura ng ating Honda Jazz. Tikas din eh no. Medyo madumi boys pero syempre hindi natin titigilan yan. Andito pala yung inner natin ng mga siding. So nakatanggal pa siya kasi yung brown yung ikakabit natin. Nagbabaklas lang kami doon. Weatherproof ulit yung sidings no. Tingnan natin yung likod na part ng ating sasakyan. Parang tikas din. Akala mo race car no? Walang interior eh. You know, can't wait na makakabit natin yung green shade, light green shade para sa Jazz natin. Pupunta na tayo ngayon sa self car wash. May dala kaming mga armas. Pakita mo yung armas mo. Ayan, kami magsa self car wash na lang kami boys dito para mabilisan lang tayo. Ang liwanag pala dito. Ngayon ko lang nasasabi ito kasi malamig pa. Pero bukas kapag nagpakabit na tayo ng clear tints, sana lumaban ng aircon natin. Modelo naman to eh. So papalag-palag naman siguro yung aircon nito. Sana. Piso car wash kami dito. 5 piso pala, 5 piso. Okay, let's go. 5 piso car wash dito sa amin boys. So shampoo, water. Dito tayo sa water. Ayan na. Puso, nalugi ng 10 seconds agad. Maganda dito boys yung sabon eh. Mapakita ko sa inyo mamaya. Pagka magka-car wash kayo, unahin nyo muna yung tubig. Tsaka magsimula kayo sa pinakataas. Ako ginagawa ko. Yung iba kasi boys nagsisimula sa pinakababa eh. Pero ako kasi gusto ko yung unang taas. Siyempre lalambot na yung nasa ilalim eh, diba? Pag nasa ilalim na part ka na, lalambot na siya. Hindi ko lang pero theory ko lang yun boys. Simula ako sa pinakataas. Siyempre kasi para paggapang eh, diba? Tsaka yung mga dumi sa ilalim, ma-flush down na agad pag nandito na sa ilalim na part. So ayun no. Bugayin muna natin lahat ng alikabok para kapag nagsabon tayo, minimal lang yung mga alikabok na mismong gagasgas doon sa mismong pintura natin. Okay? Let's go! Sira na yung nozzle nila para sa sabon pero tingnan natin kung ano ang epekto. Let's go! Ayun na! Pwede na no? Medyo pangit yung resulta pero pwede na boys. So sasabonin lang namin to. The next day. Good morning sa inyong lahat. Ito na. Hindi ko na actually napakita kagabi boys eh. Pero natanggalan na natin ng tint yung Tapos nakarwash na rin natin. Papakita ko sa inyo boys. Ito na yung ating Honda Jazz boy oh. Nakatanggal kasi yung interiors niya dahil pinapalabahan natin no. Pero since dahil may tayo mamaya, may tint session tayo mamaya, tinanggal na muna. Alam mo race car yung Jazz eh. Pati natin yung itsura sa labas. Andito pala yung isa nating Corolla boys, Cory. First ever kotse natin. Namit niya yung pinakabunso niyang kapatid. Boy, tignan mo ang pogi talaga ng Jazz kapag walang tint eh no. Pucha, ginaganaan ako dito. Buuin talaga yung Jazz natin. May likod oh. Napaka-pogi. Mamaya mas pogi ito mamaya boys kapag nalatagan na natin ng green tint natin. Pogi fuck. Tangina mo. Ngayon ko lang nakita si Gasol ng ganito. Bibili ko ng panibagong mags to para mas bumagi sa kanya tol. Antayin nyo. Sheesh. Let's go. Kakaligo lang natin tol. Ang init agad po. Pawis na ako. Ngayon naman umuulan boys. Hindi mo na maintindihan talaga yung panahon. Lalabas na tayo. Parang sobrang init talaga po. Ang init. Ngayon parang nagsisisi na akong inalis ko talaga yung tint eh. Kagabi masaya boys kasi malamig eh. Pucha ngayon ang init tol. May mga sasakyan dito sa amin, nag-iiwan sila ng bukas na bintana. Safe naman kasi dito pero dahil ang init talaga.
Pero ang pogi kasi ng kotse natin. Walang tint eh, no? Race car na race car, yo. Panoramic roof. Stock seats. Tapos interior. Nawala. Whew! Ay, grabe ang init. So, buksan natin mga bintana. Magsigawan muna yung init, tol. Diba na? Kanina masaya, boys. Kagabi masaya. Pero ngayon sobrang init. Grabe, parang sinampal dito ng init, tol. So mamaya malalaman natin kung kaiba natin talaga ng walang tint, tapos pero pogi kotse. Wala na naman tayong daily car, no? So silong muna tayo dito habang hinihintay natin si Jana, na 3 makeup na ata siya. Habang inaantay natin si Jana, magkwentuhan muna tayo. Habang inaantay natin yung ating co-pilot, magkwentuhan muna tayo, boys. Pagka nakasakay kayo dito sa Jazz, okay naman pala yung init, no? Pucha, tagaktak, tol. Tagaktak, tol. Kita mo yan? Woo! Feel ko okay naman to kapag walang tint, kapag modelo yung sasakyan. Pero kapag medyo buti na lang talaga malamig-lamig pa yung aircon nitong Jazz natin, boys. Ayun na siya, guys, oh. Siya yung nag-operate ng TikTok, Rich Potato Creatives. So, shoutout sa kanya. Ang co-pilot natin habang buhay. Hello ko sa vlog natin. Hello, Jazz, I'm ready for you. Yun nga, nakalimutan ko magdala ng long sleeve ko, pucha, ang init. Woo! Kamusta walang tint ba? Para tayong bumalik sa ating project. Ramdam mo na yung init, no? Kasi nga pala, no, para sa mga naka-Jazz, kumuha kayo ng ganito, ng OBD2 gauge. Ayun, no? Sinasaksak lang to, boys, sa OBD port. Ayun, ang dami mo malalaman dyan, boys. Time, speed, tachometer, RPM, fuel consumption, voltmeter, oil temp, yung time ng travel nyo, yung haba ng trip na ginawa nyo. Marami kayong malalaman dyan, boys. Pucha, ramdam ko na yung init, tol. Cheers! Boy, ang init. Aray ko, ang init. Kahit umaga, palagi nakabukas tong panoramic roof natin. Pucha, ngayon wala na, tol. Ang init na. Di niya na kinaya, guys. Puta, ginamit na yung kumot. Ito ang use talaga nito, guys. Pang-kumot. Malayo-layo pa naman sa Pero syempre, masusolusyonan lahat to mamaya kapag sinalpak na natin yung ceramic tints natin from 2020. Subukan nyo i-check out yung nila. Ang init, boy. Woo! Dito ngayon tayo sa EDSA, no? Mucho binabaybay ko yung EDSA. Ayoko kasi magbayad ng 200 plus doon sa Skyway. Ang inang init. Grabe, tol. Woo! Init, boys. Hayop na to. Buti na lang talaga. Ngayon nararamdaman ko na sana talaga hindi ko na tinanggal yung tint. Pero ang pogi kasi talaga ni Gasol. Ay nako, ang inat. Pero kaya natin to mamaya. Maaga-aga pa eh. 10 pa lang. Peak ng init talaga, boys, yung 12 to 2. Ay nako. 5 minutes later. Dito na tayo sa tint area. Bossing, pang ilan na to? 5 na ata. Pang 5 na, no? Hindi ko na matandaan sa daan, pero pang 5-4 ganyan. Pang 5-4. Pakita ko lang ulit sa inyo yung mga shades nila ng tints, no? Meron silang blue dito. Ito yung nakalagay dati kay Hussein Pang. Ayan, boys, blue. Light blue. Sana pala dito ko na tinanggal yung tint eh. Sisi ako, no? Napalaban tayo sa init. Iniisip ko rin mag-blue. Kaso parang masyado ng blue yung sasakyan natin eh, no? Mag-green tayo this time. Green tayo. Ano to? Dalawang green? Yes, sir. Itong nasa may baba. dalawang green. Ito yung green. Tapos ito nasa taas. Ito naman yung light green. Light green, okay. Mas green nga, boss, no? Okay. Tapos, i-measure natin siya base dun sa BLT sa kayong heat rejection, then UVR. Pakita mo natin pala, Paps, yung stock na bintana. Pakita natin kung may to. Meron ba o wala? Pakita Actually, natin. meron to. Kaya lang, hindi lang talaga sobrang taas. Ilan ang nababasa dito? Ayan, sir. Yung IRR niya, nasa 50%. 52%. 52%. Yan. BLT, kung wala kang tint, ayan. UBR, tapos yung BLT, ito nasa taas. 80%. Yan. So, mainit siya akin basically, no? So, ipakita natin yung dalawang shades ng green nila. So, kung gusto nyo hardcore green, eto. Yan. Green lang o dark green to? Green lang, sir. Green. Green. Parang green siya, no? Apo, Pero green. pag tinapat mo to, mas maganda yung Apo. green na ito, eh, no? Sa Honda Jazz kasi, Pops, may green glass, eh. Eh, syempre, wala tayong budget. Dito lang tayo sa tints, no?
So ipakita natin ngayon yung protection ng ng light Ito, green. light green. Test natin. From 0, 0. Then, yan yung pinaka-actual meter niya. 92. Yes, sir. Medyo mataas, no? Actually, Yung kanina 52 eh, no? Dito ba sa mga nano-ceramic, sir, naglalaro na yan, dapat nasa 90 pataas. Pagka less than, medyo pwede natin sabihin na carbon ceramic din. Yung ano nga, Paps, nung nagtatanggal ako ng tint kagabi, ang kapal pala ng tint dito, no? Makapal, sir. Hindi siya yung Ordinary lang na one ply. Ito kasi almost two ply na rin eh. Talagang medyo makapal yan. yung dati kasi boys yung mga tint na sa mga buy and sell na tint, no? Yung mga tiga 1K dito sa Banawe. Ang nipis parang parang wrap ng sasakyan, pero ito boys ang kapal. Yung tinatanggal ko yung tint kagabi, ang kapal boys, nakita nyo naman, no? Tapos ito, Paps, pakita natin anong Ito naman yung green. green natin. 0, 0, then ayan naman yung actual meter niya. Pero ang napapansin ko, Paps, mas darker talaga. Mas siya, no? Mas malaki yung heat rejection. Opo. Pero syempre dito tayo sa light green, no? Tsaka boys, mag-green tayo ngayon kasi never pa tayo nakapag-green shade, no? Paps, lahat sa ilan? Sa 4, Sa no? 4, puro blue talaga. Sa 4, puro blue tayo, boys. Asa ba yung blue natin? Ayan, pakita natin yung difference, boys. Ayun, no? Ito kita. Ayan. Parang same shade lang sila ng darkness. Iba lang talaga ng kulay. Kulay lang yung pinagkaiba. Pero kasi pag blue yung masyado ng blue. Parang nasa ocean na ako niyan, tol. Parang ka-level nito yung green na yun. Yes, sir. Nade-detect siya gamit yung ilaw, no? Kita niyo yung nagbi-blink na yan. May science yan, tol. So titignan natin yung tikas ng green shade sa blue na sasakyan. Pucha, napaka-pogi nito, tol. Okay naman, Papi, walang shades Mas pogi talaga. Kaso ang init, pucha, papunta dito. Totoo, sir. Kung hindi lang sobrang init sa atin, marami talagang sasakyan na napunta rito. Pag baklas ng tin, halos ayaw na ipakabit. Kasi maganda, malinis. Malinis talaga, no? Ang dahilan nila kaya nagpapatin, sobrang init talaga. Oo. Nakakamatay, tol. Eto, kahit modelo sa sasakyan natin, boys, hindi kinaya Abangan nyo mamaya kung anong kakabit natin. Tapos yung mags na ikakabit natin dyan, boy. Antayin nyo. Let's go. Tapusin natin yung tint. Papakita namin sa inyo after. Tara. Okay, boys. Tapos na tayo magpa-tint. Ngayon, ayan na. Hindi nyo halatang nakatint tayo, boys. Pero napakaliwanag pa rin talaga, tol. Ang nakakapanibago dito is yung lamig, tol. 2:36 ng hapon. 2 hours ginawa yung ating tint. Ayun, tirik ang araw, tol. Ayun, Pero damn! Kamusta? May init o hindi? It's good. Walang init, no? No need na to. Tapa na to. Tapa na yan. Iba talaga kapag ceramic tints ng 20 nano ceramic tints. Napakatigas talaga, boy. Ayun, tol. Wala nang init talaga, boy. Mas mainit pa dapat kanina. 'Di ba? Pero wala na, tol. Hindi na natin kailangan ng dark tints na yan. Green shade lang sapat na to, diba? So pag-uwi natin, boys, ipapakita ko sa inyo syempre ano ang naging outcome ng ating patint sa 2020. At excited ako pakita sa inyo to, boys, kasi napaka-pogi na ng jazz natin. Let's go, uwi na tayo. Pag-uwi pala natin, boys, ayusin na natin yung interior para matapos na yung jazz natin. Papapalitan natin ng mugs. Kumpletuhin natin yung interior. Lalagay natin yung panibago nating mugs para sa jazz natin, para mabuhay yung kanyang tindig. Uwi na tayo. Let's go! The next day. On the way tayo ngayon sa Auto Pro para kuhanin yung ating Honda Jazz. So tapos na yun, boys. Papakita ko sa inyo ano naging end result ng ating interior. Let's go! Tignan mo naman yan. Boy! Bang! Side view check. Napakakintab dyan, toy. Exterior detailing, syempre para maisabay na sa tindig ng ating sasakyan. Nagmo-moist lang yung loob, boys, dahil binack to zero na rin natin to, boys. Syempre kasama yan dito sa Auto Pro, basic na basic. Kasama sa interior detailing, ang back to zero. So ang kulang na lang dito, boys, papalitan natin ng mugs to. May binili tayong mugs para dito. And gusto ko ipakita sa inyo yung panibago nating interior. Ay! Pakita natin. Boy, tignan mo yung interior natin, par. So dito sa interior, boys, nagpalit tayo ng beige interiors. Beige na upuan, beige na armrest, beige na sidings, beige na upuan dito syempre sa likod. Bang! May kasama pa tong mga mattings, boys. Pakita natin no? Mattings na beige din, syempre, tol.
Pero hindi natin gagamitin yan, tol. Gagamitin natin yung Hypothec mat type pa din. Tignan mo tong upuan sa likod to, yo. Pang. Uy, napakalinis talaga ng beige, no? Mga 3 upuan lang, ang dumi agad. Boys, hanggang sidings, tol. Beige interiors. So ito actually, boys, isa naging rason kung bakit natin na pinaklear tint at kung bakit gusto kong buuhin na pang pogian itong Honda Jazz natin. Kasi dahil naka-interiors na siya, boys, naka JDM, paka-pogi. Bukas, boys, papakita ko sa inyo ng umaga itong si Gasol para ma-appreciate natin. Bango, tol. Pucha, naka back to zero na rin to hanggang loob, tol. Medyo mahirap nga lang siya alagaan, boys, kasi syempre beige. Nakakatawa, maraming storya dito, boys, kasi inaayos ko yung sidings kahapon. Pucha, hinawakan ko lang ng isang ganyan lang, tol, na dumihan agad. Napakalinis, boy. Ang linis ng loob ng interior natin. Iba rin talaga tumirada. Si Jerwin ang naglinis na to, boys, yung trusted tao natin dito sa sa shop. Pinadetail ko na rin to, boys. So makikita nyo dito yung Jazz natin sobrang kintab na. Pang! Food check. Pang! Boy, ang kintab niyan, tol. Ayun, tignan mo naman kasi yan, tol. Pang! So skip tayo bukas, boys. Papakita ko sa inyo bukas kung ano ilalagay nating mags dito para kay Gasol. Kita-kits bukas. Let's go! The next day. Good morning sa inyong lahat. Andito yung ating Pajero, ating SIR, yung ating Toyota Corolla, at yung ating Honda Jazz. Boys, again, pwede po mag-park dito sa side namin. Basta one side parking po kami, boys. Hindi pa ito actually yung final form, pero gusto ko ipakita sa inyo yung itsura ng kinabit nating interiors at yung ating tint. Kamusta, boys? Bumagay ba ang green shade? Ngayon ko lang napakita din to, boys, dahil ngayon lang umaraw-araw dito sa amin. Actually, pag-ulan pa rin ngayon, boys, eh. Pero anyway, kamusta naman yung green shade natin? Pogi ba? O mas maganda pa rin kapag blue? Diba? Ito yung kinagandahan pag beige interiors. Mukhang malaki yung interior natin, boy. Ayun, bam. Parang ang luwag, no? Isang napansin ko dito sa upuan na to, ewan ko kung dahil bago lang siya, pero ang tigas niya, tuloy. Parang uncomfortable siya sa sakyan. Tigas bigla ng upuan, tol. Bigla tumigas, eh. Lalo na dito, itong part na tumatigas. So sa Japan kasi, boys, ito yung pasahero na side. Di ko alam bakit ang taas, eh. Wala naman siyang adjustan dito para bumaba yung upuan. Pero kailangan natin masanay dyan kasi ito na yung pinili natin. So maganda dito sa beige interiors, kasama na rin yung armrest. Nakakatawa kasi may heated seats, tol. You know, high and low. Diba? Pero yung sa akin, hindi ko na pinawiringan kasi wala namang module para sa heated seats nito. So may switch lang siya, pero pogi pa din kahit hindi gumagana. Ito yung itsura niya sa likod. So syempre may sidings din. Tapos napakalinis na interiors. Tingin ko bumagay siya kasi parang tumer na siya dun sa light gray na interiors natin sa ceiling. So ang maganda dito, boy, pag tinupi natin yung Honda Jazz natin, idim pa rin yung ganito. So makakapagsakay pa rin tayo ng gamit nang hindi nadudumihan yung ating upuan. Yun yung worry ko din nung simula ko baka beige din to. So baka madumihan. Buti na lang hindi. So gagawin ko pala ngayong araw, magpapalit ako ng mugs, no? Andito na yung mugs, dumating na. Best view ever. Ganito, boys. Ayun, pag nakasakay ka dito, napakaganda talaga, no? May pinagsisisihan ako. At isa lang ang pinagsisisihan ko sa Honda Jazz na to. Bakit ngayon ko lang siya pinapogi ng ganito, tol? Napakaganda talaga. Damn. Pinaka pumogi dito, boys, yung yung tint talaga. Pumogi talaga nung nagpa-tint tayo. Dito na yung revo natin. Hindi natin siya madalas gamitin. Tapos dito talaga nakaparada ang isa sa mga sasakyan natin. Pero since nagkakalikot tayo sa labas, ito yung ikakabit nating mugs para sa ating Honda Jazz, ang Desmond Rega Master. Pero ito, ang mahirap lang, boys, ito kasi 20540. Tapos yung iba dito 25450, no? So kailangan pa natin ipalipat yung gulong. Tignan natin mamaya kapag nakasalpak na to. So ipakabit na natin. Let's go! Ayoko mang gawin, pero ang dumi ng boys, ang dumi ng mugs. Pero kailangan natin isakay. Kakalinis lang, pero palag-palag na yan. Pakabit na natin to, tara, let's go.
the next day. Ngayong araw pala pumahan nyo ako dahil pupunta tayo ng Ground Zero Electronics dahil ipapaayos natin yung kanyang busina para sa Honda Jazz natin kasi bigla na lang siyang nawala, tol. Tapos at the same time mag-upgrade na rin tayo ng busina para sa kanya kasi hindi ko alam kung ano yung nakakabit na busina pero may mga binili tayong mga busina para sa project Honda Jazz natin. So hopefully maikabit natin ang tama mamaya. Ginaganahan talaga ako bumuo ng kotse ngayon. Ewan ko parang ang tagal ko na kasi hindi bumubuo ng kotse, boys. Naalala nyo dati mahilig tayo bumuo ng kotse pero ngayon lately bumibili na ako ng mga buong kotse na para less gastos para sa akin, no? Pero anyway pala may binili tayo para sa Honda Jazz natin, tol. Eto, bumili tayo ng Champiro SX2. Damn! Para sa ating Honda Jazz. Sukat na ginamit natin, gagamitin natin 205/50 16s. So hindi expired to, tol. 2023 pa yan, toy. Pero medyo palitin yung kanyang dalawang gulong, boys. So actually dalawa lang gagamitin natin dito. Pag ako ang tinanong, ano ang the best na goma para sa'yo? Champiro SX2 GT Radial. Baka naman, tol, pang ilang set ko na to. Pang 12 na set ko na ata sa inyo to, GT Radial. Baka naman. Kahit may dalawa lang kayong extra dyan, tol. Pwede na sa akin yan, kahit gamit. Lalabanan ko yan. Kasi medyo pudpud na kasi. Nilabanan na lang natin kasi yung dalawa sa Riwa. Binigay ng mura. Grabe naman kasi to, tol, oh. Pang. Boy, wala ng thread. Pero yung dalawa, boys, makapal pa. Yung sobrang kapal pa. Pero ito manipis na din. Ito wala na, tol. Hindi ko alam kung pwede pa to. Ayun, no, kung may Champiro SX2 kayo na ganitong sukat, baka naman, boys, bigay nyo sa akin ng mura. Sakto kasi yung tindig nito, boy. Pagka meaty, lalo na kapag 195/55/15, napaka-pogi nito. Sa Jazz natin, daily tire kasi wala pa tayong budget. Pero tingnan nyo nga, boys, oh. Yung binili lang natin, yung gamit na tires. Sana magpera tayo para makabili ng panibago. Pakita ko pala sa inyo ano yung itsura ng Jazz natin ngayon. Napalitan na natin ng mugs to. Setup natin. Halos kamukha sila ng mugs ng ating SIR. Boys, again, pwede mag-park dito sa amin sa labas. One side parking kasi. Pero alis naman na tayo, so dito muna pinarada. Pogi ba ang white na mugs? Or papalitan natin ng color na silver? So parang mas gusto ko talaga silver, boys, kasi mas neutral yung kulay niya. Pag white kasi parang tignan mo ako parang ganoon. Ang kinabit natin ay ang Rega Master na copy lang naman to, boys. No, syempre wala tayong budget. Copy mugs muna tayo. Tapos ang gamit nating goma dito, boys, is ang Arrivo Ultra ARZ4. Iba talaga, boys, ang tindig ng daily tire set up sa semi-slicks, no? Kasi kung makikita nyo, boys, yung sidewall nito, siya, bilugan. Yun, boys, yung sidewall na to, bilog yan. Pero pag kinabit natin yung Champiro SX2, makikita nyo, squalado yun, tol. Kaya favorite ko talaga yung Champiro na yun, Pero as of now, wala man naman na tayong extra tire. So, pang ikot-ikot muna. Saka natin ikakabit yun, boys. Pinalipat ko kasi yung luma kong, di ba, yung mugs ko dati itim. Ito, pinalipat ko pa sa white yung goma. Pucha, 800 ako siningil, tol. Nakatihan ako. Ito na muna yung gagamitin natin as of now. Pang ikot-ikot kasi kapag ginamit natin yung very pud-pud na gulong. Shoutout pala doon sa kinuhanan ko sa Pampanga pa yun, no? Si Armani, tol. Armani, pinadrive nyo sa akin. Muntikan pa kami mabangga. Ito pala yung kakabit nating busina para sa ating Honda Jazz. So bumili tayo ng Bosch Europa. So sa Ground Zero natin ito ipapakabit, boys. Sila again ang gumawa doon sa mga MDL natin para sa big bike natin. Basta pagdating sa electrician shit, sa kanila ako dinadala, boys, okay? Yung mga upgrades, boys, yung mga upgrades, okay? So dali natin to sa kanila. Punta na tayo doon. May 12 ang oras natin. Late na naman tayo. Let's go! Ito yung problema ko ngayon, tol, oh. Boy, nawalan tayo ng busina, tol. Hindi ko alam ano nangyari dito. Binyahe lang natin kagabi, boys. Okay pa siya, pero ngayon biglang nawala. Hindi ko alam bakit, anong nangyari dito. Sana sira lang yung busina, no? Para magkaraso naman na tayo para palitan yung ating busina, no? Sana ganun lang. Let's go. Papi, anong tingin mo naging sira niyan? Corroded, Corroded, nabasa Pero ano lang to, investigation lang. Ito kasi yung lumang wiring mo, brother. Ano ba to? Nakuha mo ganito na? Nakuha ko ganyan na. So medyo siya, medyo tipid wiring yung ginawa. Boys, pag nakita niyo yung wiring nila mamaya, papakita namin sa inyo. Grabe mag-wiring dito, tol. Yan. So, ito yung nangyari dito. So, tingnan natin ngayon, Kasi tingnan natin. Sana bumusina, no? Sana. Pero kahit naman dito bumusina, papalitan pa rin natin yan. Tama. Yung pinunta natin dito, boys, wala pa din. Wala pa rin. So, malalaman natin ngayon. Sige. Pero nagki-click nga dito, no? Nagki-click pag hinawakan mo yung relay natin. Ayun, no, naririnig ko. Naririnig mo na nagki-click. So, the fact kasi, brother, na nagki-click, ibig sabihin, okay. Buhay yung main. Baka busina mismo. Tignan natin, malalaman natin. No? Pero ang kasi niya, papalitan naman na natin lahat ng wiring. So, Oo, tama.
Itong ginagawa natin na to, initial troubleshooting lang naman. Tsaka, ano ba to? Ito brother, yung mga nakikita natin. So, meron silang mga, ayan, ganyan yung pagkakagawa. Ayan. Banawi specs, no? Banawi specs. Banawi specs, toy. Banawi specs, men, oh. Fuse natin. Oh, okay naman. Taas 30 amps. Taas. Ito, okay. Nakikita ko naman sa quality nung ginamit nilang wires. Tsaka yung ano nga. Yung pala tawag nyo sa community nyo ng Banawi specs. Banawi specs kapag mabilisan, tol eh. Pagka ano boy sa Banawi, alam nyo naman, mahina parking eh. Fast so in, mabilisan fast talaga. out, Oo, fast kahit in, sa fast Caloocan, out. Eh. fast in, fast out eh. Medyo boys, nakikita ko na yung suspect dito. Ba't ka nawala ng busina? Kasi base dun sa wiring eh, ganito na agad yung nakita natin. Malamang yan na yun, no? Malamang yan na yun, no? Dito pala ako, ito pala boys yung paggagawa natin, no? Sa Ground Zero, tol. So dito ko rin din nala boys yung big bike natin. Dito ko pinasalang yung MDL, tol. Kasi ano talaga, kilala ko yung sa big bike talaga, di ba? Yes, mga sa big bikes talaga. Mga mapa-cruisers, sports, naked. Actually, kahit maliliit eh. Basta motorcycle, doon ko talagang masasabi, nandun yung expertise ng team namin dito sa Ground Zero. So ito, dahil meron din naman kami mga product for cars, pero hindi kami nag-i-install talaga sa cars dahil kita nyo yung garage natin. Ang kaya lang natin i-accommodate at the moment is motorcycles. Pero ito, dahil si Brother Rich Peteito, ano to? Special client to sa akin eh. Pucha, first ever. Ako ba yung first ever na kotse? Na i-installan namin. Na-installan. First ever na kotse. Personal car ko, yes, kinabitan namin pero personal yun eh. Pero ito, as client, brother, ikaw ang pinakaunang ano natin sa pagdating sa automotive. Oh. Pero marami din na nag-order sa atin ng products for automotive. May mga nag-order sa atin kung ano man yung gagawin natin dito. Na-order nila yun online sa amin. Ang agenda natin ngayon, ilolocate natin bakit sira yung busina niya. Tsaka papalit na rin tayo, no? Kasi nga, ito tapos ang taas. 30 amps. Masyado mataas to. Akala mo, alternator pa. Alternator na eh. Ayan, tapos hubad-hubad yung hubad-hubad yung wiring. So, ayusin natin itong mga wire na ito mamaya. Pwede mo ba kami i-tour sa garahe habang pinapalamig natin yung makina nito? Pakita natin. So, dahil nga dito, more on motorcycles yung ginagawa natin. Nakita nyo dito, iba-ibang klase ng motor. Actually, personal bikes. Then ito sa tropa naman, ginagawa din natin. Talagyan natin ng light setup to. Same nung nandito sa personal na Vespa ko. Boys. Ganyan din yung sa'yo, brother, yung kinabit natin, pero 2 piraso niyan. So ito, ganun din, wiring job din. Ang ano talaga natin dito, electrical works. So may mga magtatanong sa amin kung gumagawa rin ba kami ng engine. Hindi po. More on electrical works only tayo. So doon ko din kasi masasabi nag-specialize yung ating shop. Chief Mech ko, si Bossing, Master Harley. Yan. Magandang hapon po. Grabe yung mga mekaniko dito. Naka-polo, no? Oo. Dominic Toretto ang arrive, di ba? Di ba ganyan yung suot ni Dominic Toretto pagka gumagawa siya ng kotse? Naka-polo shirt. Ito nga pala yung isa sa mga wiring kits na ginagamit natin pang motorcycle. Ito yung isa sa mga kasama ng plug-and-play kits natin. Yan boys, so pakita natin. So tayo is nagpapagawa talaga tayo ng switch, nagpapa-import talaga tayo. Tsaka matigas, Pops, no? Yes. May laban eh. Yung isa Saka brother, may matigas water sealing. Kinamay sa likod. Hanggang likod. Ayun. Sa iba, Pops, mapasukan lang ng 3 patak. Tigil na, no? Tsaka branding talaga natin yan, brother. Ayan, boys. Ground Zero. Yes, nagpapagawa talaga tayo ng switch. Eto, brother, alam ko, familiar ka sa mga brands na to. Oo naman. Hindi naman natin tatago sa kanila kung ano itong mga brands na to. Pero alam ko, familiar ka sa brands ng cables na to. Circuit Automotive Technologies. Yun yung mga Japan. ginagamit natin na quality ng cables dun sa mga wiring harness kits natin. Grabe po yun. Ganito mostly ang matatanggap nila. Magkakaiba lang ng haba. Magkakaiba lang ng haba and syempre yung build quality nga. Sa pang-automotive kasi ibang switch eh. Yung nilalagay sa cabin, yung sa mga abang. Oo. Anong bang tawag doon, brother, pag sa kotse? Dummy switch. Dummy switch. Yung Dummy mga switch. ganon. Oo, Yung mga intended ilagay doon. Yung mga blanco lang, no? Blank switch. Ito kasi, brother, pang motorcycle, pang mirrors, pang handlebars. Wala naman tayong handlebars sa ano. So, iba ang switch pag pang automotive. Okay. Pero kunwari, may mga car guys tayong magpapa-install dito. Pwede rin? Pag-uusapan naman siguro, brother, by schedule. Para at least tama. pa isa-isa lang. Unlike kasi sa motorcycles, kaya natin mag-accommodate ng 3 motorcycles at one time. Hopefully soon, brother, pag nabiyayaan tayo ng mas malaking garahe. Ito, no? Sakupin na natin. Oo, kung kakayanin natin. Sakupin natin yung kabilang pare. ang luma nating horn is Tignan natin. Horn ha. 804. Wala dito yung branding, so hindi natin alam. Basta ang alam lang natin, hindi gumagana. Yun, isa yun. So, papalitan natin yan, boys, ng Marco horn, tsaka ng Bosch Europa. Papi, matanong ko, no? May mga nagiging problema ba kapag 4 ang busina?
pag mali ang wiring, pag manipis ang wire gauge na ginamit. Kung let's say gagamitan natin to ng manipis na kable, ang mangyayari mag-share sila dun sa manipis na wire. So ang explanation kasi dyan brother, let's make it simple para sa mga viewers natin. Kung ikaw ay merong dalawang CR sa loob ng bahay mo at meron kang manipis na tubo lang, tapos kapag naligo ka gamit yung isang CR, malakas yung water flow. Pero pag naligo na rin yung kabilang CR, humihina yung water flow nung isang CR, di ba? So, nag-share sila ng water current. Ganon din sa electronics. So, ang ano dyan, kapag kaganyang 4-horn setup, mas matabang wire gauge para kayang i-accommodate yung malakas na current na isusupply dun sa apat. Eh, kamusta naman yung wiring na to, Paps? Ayun, Kamusta ba, brother? No Kamusta comment, brother. boys, oh. No comment. Ito, manipis, Paps. Oh, Manipis, manipis. Makapal pa ata ting-ting dyan, ah. The quality of work says it all. Niluluto na natin yung pagiging custom na wiring kit kasi alam naman na nila master saan ipipwesto yung horn. So nag-i-start na kami mag-measure kaya makikita mo nandiyan na yung mga wires. Nag-i-start na namin sukatan yung magiging custom fitting nung haba. Okay, so ang magiging pwesto ng ating mga Yung dalawang Europa mo burluloy. nakakita nila master dito. Posible daw mailagay dito. Magkabila. Ayan. Tapos yung snail type naman na Marco, kung saan yung dating snail, doon pa rin. Okay. Linisan lang natin yung lumang bracket kasi rusted na eh. Ano natin? Pasadahan natin ng paint. Liha sabay pintahan natin. Panahon pa ng PNR. Doon tayo sa maayos na electronics. Parang hanggang pagsilip ng engine bay mo, hindi nila kayang laitin yung ganito. Yung ganyan to, Lait light to. yan. Naka-zip tie, Oo. iba kulay, no? Boy, expose yung mga oh. Iti-tape na lang to, nag-overlap pa, no? Oo. Mamaya wala kang makikitang electrical tape dyan. Ay, putya, ganun. At saka, papi, syempre, longevity-wise, eto na the best to, pang Oo. matagalan. Kasi kita mo yung gamit nating wires is automotive wires. So just like yung ginagamit sa mga stock wiring nung sasakyan natin, automotive wires. So yung ginagamit natin pang wiring even nung aftermarket horns natin, automotive wires. So longevity, tatagal siya. Lahat kasi ng ginagamit nating relay, sockets, wires, terminals is automotive. Hindi siya yung improvise na inipit. Abot sa apo ng kuko ko yan, Paps. Oo, brother. Dito pa lang nakikita na natin yung yung kung paano nila ginawa yung dati. Ewan ko kung may hinang to Huwag sa busina ba to? Ay, kuyari sa busina to. Ito. Busina, ilahin ko Testing kung nakahinang. Hindi. Nakashoot lang. Nakashoot lang, nahila ko. Nakatap pala, nakatap. Naka-splice. So, ayun, walang tibay. Diba? Nahila ko nga, nang ganun lang. Pero advisable ba ng mga ganyan? Yung gagana siya. Gagana. Gagana. Pero yun nga, yung question dun, yung tatagal ba? Tsaka kamusta yung quality ng materials na ginamit. Pero kung ang tanong is gagana, yes, gagana. Pero tulad nito, hindi nagtagal. There are times pa na kapag quad horn setup, kung mali yung gauges ng wire, compromise yung tunog. Sayang lang, nag-quad horn pa. Tapos, Mahina pala mahina yung lalabas dun sa apat kasi sharing So may mga ganong cases. Okay boys, after ilang oras na mga 2 hours, pinifitment kasi namin boys yung yung Europa. Dami na namin ginawa kasi masyado siyang malaki boys. Ganito siya kalaki kanina Ayan, nakashoot yan. Eh kapag jazz, alam niyo naman boys, napakaliit ng lahat. Nag-conclude kami na alisin yung bezel para ma-shoot. Kaso naging problema tol. Yung Europa kasi mismo na busina boys, kita siya parang dito sa Fortuner. Napakita natin sa Fortuner. Ayan, makikita niyo boys Kaso kasi syempre, yung kotse kasi natin na to, palagi ko tinitignan yung mukha Boys, yung mismong bracket ito kasi yung gitna boys nung sasakyan. Pag kinabit yung grill, wala sa gitna yung mismong Europa. Titignan natin yung other options natin para sa mga busina boys, no? Tignan natin mamaya. Dami namin ginawa, nilipat dito, naglagay ng bracket, nilipat dito sa gilid, naglagay din ng bracket. Dami tol. Pucha, pangatlong araw na to. Same afternoon, no? Pero kasi iba-iba kulay boys kapag alam niyo naman. Tsaka yun nga, hindi wala siya sa gitna wala sa sentro. Ito yung sentro bro, diba? Kita natin. Ayun yung grill natin boys, malaki butas. Wala sa gitna tol. Gabi-gabi akong babangungutin yan. Marami rin silang busina dito boys, so pwede na kayo dito mamili. Pero tignan natin kung ano magiging outcome. Ito ang kinakabit natin, yung Blaupunk D91 boys. Ito yung best alternative talaga sa mga gustong mag-Europa pero hindi natin kayang lagyan ng Europa. Kasi malaki masyado, no? Yes, ito yung nasa-suggest namin laging alternative. Kasi aside from sa pagiging disc type na horn, malaki ang diameter ng disc niya. Test fit tayo ngayon ng ating bumper. Pang ano na to, pang 28 na test fit. Grabe yung research. Hindi nyo lang alam. No? Hindi nyo lang alam boys. Dumidikit. Fuck! Puta, isa na naman. Nadikit pa rin boys. Pang ano na to, pang 29 na, no? Oo, pang 29 na yung next. Dito dapat bawal shortcut tol, no? Bawal. Ayaw natin Mangyayari, shortcut. babalik lang din kayo. Schedule lang din natin ulit.
Isahang gawa tayo dito. So, iniwan muna natin yung Europa. Kinabit natin itong Blaupunk D91 combo ng Marco. So, kasi kanina boys, ayun tingnan mo, wala sa gitna di ba? Ayun tingnan mo. Sagwa sa mata Ito yung gitna boys. Ngayon kanina nung kinabit yung Europa, silver siya, di ba? Ayoko naman na pinturahan. Kita sa grill natin, ang pangit tignan. Pakita natin yung harness na Since ito, yung request mo, 4 na busina, so 2 sets, kaya merong yung per set, isang relay siya para separate yung power delivery and yun nga, hindi sila nag-aagawan. And at the same time, makakapal na wire gauges yung ginamit natin. Kapal na ito boys. Gauge, para talagang 12, 14. Itong main na gauge 12 tong ginamit natin. Plug and play lang. Tataon lang yun sa'yo, may mga kanorek pa tayo. Medyo nabanawi specs So ito, shoot na lang to boys. As body ground Kuya Arlie sa negative. Okay boss, test fire. Gagong ingay tol. Tama na. Gagong ingay. Gumagana na. Ang ingay boys. In-order nyo yung wiring kit, Pops, no? Ito kasi sa'yo bro, custom. Pang-4. Pero meron tayo nitong ready-made. Yung pang normal na nag-upgrade lang sila ng dalawa, ng twin. So alisin nyo yung dalawa boys, yun na yun. Ganito itsura. Boys, napakadali pa. Kaya pala i-DIY, Pops, Kaya brother, kaya. Ang matagal lang sa amin boys, yung pag-mounting kasi, ang laki kasi nun Siyempre, nahirapan kami ng Europa na yan. Pero 32 lang dahil 32 attempts lang Pero boys, napakadali Saksak sa ground, tapos rekta mo dun sa magkakasama na boys, shoot na lang pala to Ayun boys, shoot dito, shoot dyan, dito, yung dalawa dun, tapos lahat papunta sa baterya, sa relay, rekta sa battery. Boy, ang dali sabihin. Pero siguro Pops, kung malaki-laki yung space, mas madali. Mas madali. Alam niyo yung boys, jazz natin. Sabi ko sa inyo boys, isang dangkal lang yung engine bay nito, wala kang mapaglagyan. Maghanap na tayo ng mga kamote na pwede natin bakbakan ng busina. Tapos natin i-set up ang wiring. Nawala na yung mga tali-tali kanina tol, no? Pabisa natin pinadaan yung mga Sunod lang sa kung yung harness nung sasakyan, nakasunod lang doon. Pero tignan mo naman, yan Boy, wala na yung kanina tol. Yung mga Banawi specs, lahat naka na boys braided lines. Tapos ito syempre, fuse natin. For safety, naka-fuse tayo. All goods. So kakabit na lang natin boys yung bumper kasi na-test fit na rin. Tapos so ngayon Bobby, may busina na to. Meron na. Test fit ulit. Test fit. Pang! Pogi din Pogi rin yung tunog Ingay boy. So kakabit na muna namin yung bumper. Tapos shoot na lahat. Next mode na tayo para sa ating jazz. Kompleto na. Kanina boys, wala tayong busina Pag ginit-git tayo ng motor, hindi tayo makaribat Tahimik ka lang, tatanggapin mo na lang Pero ngayon boys, makakabusina na tayo. Okay, so kanina boys, wala tayong busina Ngayon, meron na. Uy, ang lakas. Ramdam mo hanggang sa loob Kunwari may dadaang kamote. Ang lakas boy. Iba rin talaga kapag 4-horn setup. Pati pinakabit ko yung sa sa Pajero. Kaso naging problema doon sa Pajero. 4 nga busina ko boys, pero parang tinap lang nila doon sa sa existing horn natin. Hindi katulad ng ganito hiwa-hiwalay sila ng mga wires. Kaya yung lakas ramdam ko dito boys hanggang sa dashboard. Sa pa nga. Ang lakas toy. Giyang talaga yung mababangga ko nito tol. Kung naghahanap kayo ng electrical problems o mga electrical upgrades para sa inyong mga sasakyan boys, subukan nyo yung Ground Zero. Dito lang location yan boys, sa may Cainta, Felix Avenue, sa may papuntang sa malapit lang boys. Search nyo lang Ground Zero Electronics, sila na bahala sa inyo boys. Pakinggan ulit natin boy. Damn. Pasensya na ate, tinesting ko lang yung ko. Okay boys, kita tayo bukas kung ano pang gagawin natin para sa ating Honda Jazz. Let's go! Kakauwi lang natin galing 14 km garage. Pinaline natin boys yung mga hindi ko na vlog pero pinaline natin yung mga gaps sa headlight natin, which is nakuhang-kuha boy. Hindi naman 100% perfect pero mas okay kaysa dun sa dati. Ay boys, dito medyo may uwang tol, pero malalayan boy kung nakita nyo kanina. Try ko maglagay ng before and after. Tsaka dito sa tenga boys, ayun naayos din nila boys. Galing. Kahit punit-punit na, putyo, napagdikit pa din. Pero anyway boys, may isa tayong problema
So dito sa temp gauge, kaya importante ito boys yung OBD2 gauge. Kasi nakalagay dito boys, ayun 100 yung gauge, yung ano natin. So nagtataka ako yung temp, coolant temp, nagtataka ako bakit ako nagwa 100, no? So nakita ko yung problema, tinawagan ko kay si Paolo, tropa natin sa La Union, shoutout sa kanya. Tinuro niya sa akin boys actually. Umiikot yung fan na to, dito hindi, no? So ayun boys, nakapatay lang sa init, no? So basically isa lang gumagana nating fan. Ngayon tinanong ko siya, tol, kailan ba umiikot tong ano nandito? Sabi niya, ikot yan dapat tol, sabay. Kapag na-reach ng makina natin yung certain temperature ng init, mag-on sila ng sabay. So ito, ayun boys, nakita nyo namatay. Ito hindi pa rin nag-on. So antayin natin ito bumukas boys, dapat sabay silang bubukas. Ayan, bubukas na. Pero dito boys, hindi pa rin nag-on. Ngayon, sabi ni Paolo, tuktokin mo. Pag yan umandar, sira na yung motor. So tuktokin natin boys. Ayan, siya umandar tol. Totoo yung sinasabi niya. So technically, may problema na yung fan natin dito. Engine fan. Ang init. So kaya pala ako umangat yung temp boys kasi sira. So may gagawin na naman tayong problema tol. Pucha, ito na naman. Kala ko tapos yung project jazz natin boys, may isa pa. Pero kailangan nating unahin to boys kasi makina to. Kailangan natin maayos agad dahil delikado. Baka mag-overheat tayo boys. Pakita natin dito. Ayan, namatay. So dapat again, sabay sila mag-on boys. Ayan o, pati doon. Hintayin natin kung mag-on. Mag-on dito. Ayan, hindi na naman siya nag-on. Okay, lawa ko. Tuktokin ulit natin boys. Tuktokin natin. Ayun, umiikot na naman. So papagawa na naman tayo bukas. Unahin muna natin yung fog lights tol. Kasi pakita ko yung fog lights naman nito boys, no? Yung fog lights nitong Jazz, mas malakas yung, may certain side na mas malakas. So pakita ko sa inyo. Ayun boys, mas malakas yung ito kaysa doon sa kabila. So syempre palitan na lang din natin ng code pala na ito boys, H11. Okay naman yung lakas, no? Pero iba kasi kapag totoong H11 boys, hindi ko alam saan galing to. Nakuha ko yung ganyan na. Kaya pala naging color green yan boys, dahil nirap ko ng color blue para magmukhang alien fog lights. Pero ayun, papalitan natin boys. Papakita ko sa inyo paano papalitan yung fog lights natin. So sana may H11 ako dyan. So tara, let's go! Para naman magpalit ng fog lights ng ating Honda Jazz, kailangan lang natin, may ano to dito boys, may Philip dyan. Pag naalis mo yung Philip, alisin natin yung Philip to. Pag naalis natin yung Philip, slide through lang, pa left, pa right pala, sorry, pa right. Bam! Pagka natanggal mo yan, meron yung 3 tornilyo dito. And 1, 2, tapos may isa dyan. Yan, alisin natin boys. Kasama natin si Jana. Tinutulungan niya ulit tayo mag-backlash ng ating fog lights. Ano talaga ako dito boys, cameraman. Siya talaga yung mekaniko. Inagaw niya kasi boys Oh my god bro. Okay boys, pag naalis natin yung 3 tornilyo, mahahatak na natin yan. Hindi mainit yan, yeah. So alisin natin boys, palitan natin ng fog lights. Syempre Kryton ang gagamitin nating fog lights boys, para malakas. Yun, Kryton din ang gamit natin boys sa headlight. Tapos dito rin sa fog lights. Twist and turn lang boys, tapos bunutin natin yung socket. Ayan. Pagka natanggal natin boys, i-shoot natin yung socket. Ito na yung difference. Ilapat natin ng maayos to para makita natin. Ayan boys, Aray, mainit. Diba talaga pag Kryton tol? Uy, abot dun. Dito, pakita natin. Ayan boys, Boy, ang lakas tol. Siyempre kailangan natin to boys kasi babiyahe tayo malayuan, no? Boys, ang lakas po, parang headlight na. So check out nyo yun boys. Meron sila Facebook, message nyo sila doon. Tapos readily available ng mga headlights nila. So ito rin boys, gamit ko Kryton, ayun. Tapos ito yung mga LEDs natin, Kryton, hanggang sa fog lights. So gamitan na. Tsaka mas maganda kulay, color blue. Kaya sa green, tingin mo. The next day. Doon na pala tayo sa sa paayusan ng aircon. And ayun boys, diba nakaikot? Ito. Ayun, saka lang siya iikot boys. Papapalitan natin ang fan ngayon. Dito ako nagpapagawa boys. R. Sanchez, dito yung sa morning boys. Bang, pucha, sirada naman yung Jazz natin, Jazz Toast Series. Palit na ng fan. China, nag-on na dalawa. Tayo natin mamatay boys. Ito naka-on. Ay puta, ayun na.
Namatay, boy. Last one, last one. Madalas to, boys, adjust. Sira talaga tong fan. All goods. Okay, boy. Ayos na ang ating salamat, Dave. Hanapin nyo yung boy, si Dave. Siya yung maputing mekaniko dyan. Siya yung umayos. Lahat ng electrical problems natin about sa makina dito. Kay Dave ko dinadala. So, marami magtatanong paano ko nalaman na sira yung motor, no? Kasi palagi akong nakatingin dito, boy, sa temp gauge. Engine coolant temp, ECT. Pero boy, sabi ko sa inyo, hindi ko pa sinisimulan yung vlog na to. Palagi ko na sinasabi sa inyo, boys, kumuha kayo ng ganito. Kasi wala tayong temp gauge, di ba, para sa Jazz. Sobrang dali lang nito, boy. Saksak mo lang sa OB dito mo, dito sa may bandang kanan sa ilalim. Tapos pagapangin mo yung wire. Ayun na, makikita ko na. Ako, boys, napapansin ko, sabi ko, bakit kaya ako nagwa 100? Akala ko nung una, normal lang yun na nagwa 100. Pag high speed, mga 105 ako. Kahapon, nung nagpagawa ako sa 14km garage, may tropa doon, shoutout sa kanya. Kinakabahan siya kasi nagawa 100 daw siya. Eh sabi ko sa kanya, tol, ako nga 105 normal on a normal day. Bakit siya kinakabahan? Ako hindi. Eh syempre tayo, boys, sanay tayo sa mga Civic na Corolla, mga 90s car na analog yung temp gauge, diba? Wala naman tayong ganito. So hindi ko alam ano yung totoong overheating point. Alam ko na yung pag 100 degrees, yun yung boiling point. Hindi ko naman alam na pag anong technical numbers pagdating sa sa Jazz. So ngayon, tol, ever since nakuha ko tong kotse na to, ever since sinalpa ko yun, 87, minsan 105 talaga. Lalo na pag traffic, tapos paangat. So yun pala, boy. Ay, boys, ngayon lang nga to nag-83. Ngayon 83 na siya. Ayun, boys, so ngayon kanina lang ako nag-83. Never ako nakapag-83. Ang usual ko dyan, boys, 87, 93. Yun pala, boy, pabigay na yung ating engine fan motor. So buti na lang talaga tumambay ako doon sa 14km. Blessing ni God, diba? Ayun, boy, so 85 stable as fuck. Sabi ko sa kanya, boy, tol, baka kinakabahan ka lang, minamaligno ka lang. Yung pala, boy, ako pala yung mali, tol. Ayun, sobrang effective talaga nito, boys. Parang 1,000 pesos lang to. Nalaman ko na sira yung motor ko. Tapos magtatanong pala, 1,500 yung binayad natin doon pang paayos ng pinalitan yung buong motor. Boys, nakakatuwa kasi 84, never ko nakita ng 84 to 83. Makatambay ito palagi, boys, 88 pataas. Yun pala, isa lang yung fan na gumagana yung sa aircon. Ay, buti na lang. Pasensya na kayo, boys, kasi alam nyo naman, sanay tayo sa mga lumang sasakyan, di ba? So, ayun, tapos ng ating araw. Haba-haba na yung vlog natin na to, boys. Hindi ko na alam kung ilan ng minuto na to. So, kita tayo bukas, boys, kung ano mangyayari. Let's go! So, papakita ko sa inyo ngayon yung ating kinabit na H11 fog lights para sa ating Honda Jazz, tol. Bang! Boy, fog lights pa lang to. Cry to ng natin, boys, gamit natin. H11 para sa Honda Jazz. Ayan, tol, napakalakas. Tapos, ito naman yung ating headlights. Bang! Ito mas malakas, tol. Tapos sa high. Ayan, boy, bang! Uy, abot hanggang kanto, tol. Low lang tayo nakakaya. Tapos, kapag kukomboan natin ang ating fog lights, ito naman ang magiging itsura. Bang! Wider lang yung masakop ng niya, tol. So, ayun, inalign ko na rin to, tol, para maging perfect ang kanyang bato. So, ayan, ayan, boy. Hanggang dito sa taas, Hindi ko sure kung tama yung alignment ko, pero pwede na yan. So, nagpalit na rin tayo ng headlights. Tapos, kanina, pa-change oil na rin tayo ng Ravenol sa 14km. Isang oras na siguro, in-edit ko na to Isang oras na yung video natin. Boy, ang lakas, bang! Bukas, papalinis natin yung Jazz. Tapos, ipapa-car wash para makita ko na yung final look. At compute natin kung mag-ano yung inabot ng lahat ng upgrades na ginawa natin dito sa ating Honda Jazz. Okay? So, kita-kits bukas, tol. Let's go! The next day. Andito na tayo sa last part ng ating video. Pasensya na kayo, boys, medyo tagal na natin nag-vlog, no? Kung napapansin nyo, 1 oras na yung vlog natin. Tapos na ang ating project Honda Jazz. So, napalitan na natin lahat ng dapat palitan. Change oil, ATF. Next video natin, i-computing ko lahat kung magkano yung naubos natin dito, tol. So, recap lang ulit kung anong ginawa natin dito sa ating kotse, tol. So, nagpalagay tayo ng tint. Tinanggal natin tint. Palit tayo ng interior. Pakita ko na lang ulit, tol. So, ayan, nagpalit na tayo ng interiors. Color beige na siya lahat, tol. Unting galaw pa lang dito, nararamdaman ko na agad na nadudumihan ko siya. Ayun, tingnan natin yung kulay ng boys, ng tint. Ayun, napakaganda. Laking bagay para sa akin yung tint na green, guys. Ayun, pang. Tapos
Pinadetail din natin. So, exterior detailing. Kita mo naman yung kintab na yan. Diba? Tapos, mags and tires, nagpalit din tayo. So, dati nakaano tayo, yung Regamaster din naman na copy, pero color block. So, pinalitan natin ng white. So, mag-ibang mags to. Kasi yung dati, 35 offset. So, kapag high speed, tapos medyo puno, nagra-rub ako. Pero dito, hindi. No, kasi 42 offset ata to. Tapos, nag-spacers ako dito, tol, ng 6mm. Ayan, boy, oh. Tapos, ano pa ginawa natin dito? Yun lang, medyo mahirap pala i-maintain yung white na mags. Medyo madumi. Siguro kailangan ko ipawax to, no? Ang kulang na lang dito, guys, is yung yung Champiro natin na S62. Hindi ko pa nakabit, tol, dahil wala pa tayong nakahanap na 2 piraso. So, maghahanap pa tayo soon, no? Pero next vlog ko na ipapakita sa inyo kasi fitment lang naman magbabago dyan, tol. Yung goma. Pero malaking bagay yung Champiro na yun, tol. Pero, ayun, no? Siguro dito maglalagay pa ako sa harapan ng 3mm o 5 siguro para lumabas ng konti, pumantay doon sa likod. Pero technically, halos ganito na yung itsura ng natin. May mga bits and pieces na tayong babaguhin, pero so far tapos na to, boy. Gusto ko na i-upload kasi, boy, ilang araw ko nang sinushoot tong vlog na to. Ilang araw ko na sinushoot yung vlog na to, parang naka 1 week na ata, 2 weeks na. So, next video, gagawa natin ng price reveal kung magkano lahat ng ginastos natin dito. From ganitong itsura, bam, para maging ganitong itsura yung ating Honda Jazz, di ba? Salamat sa lahat ng nanood. Sana natapos nyo yung video na to. Medyo mahaba, boys. Ito na yung pinakamahabang vlog natin ever since. 1 oras, tol. So, ayun, sana na-enjoy nyo, boys. Next vlog, price reveal tayo sa lahat ng nagastos natin dito. Okay? Let's go!